Panimula, ano ang paggawa? Ayon kay Esteban S.J. noong 2009, ang paggawa ay isang bagay na hindi matatakasan at kailangang harapin sa bawat araw. Mahalagang kilalanin ang paggawa bilang malaking bahagi ng iyong pag-iral bilang tao. Ito ay itinuturing na isang tungkuling kailangang isagawa ng may pananagutan. Ayon naman sa work, The Channel of Values, isang aklat na isinulat, ang paggawa ay isang aktibidad ng tao. Maaaring ito ay mano-mano o nasa larangan ng ideya. Katulad na lamang ng mga nag-iisip ng mga commercial, nagsusulat ng mga libro, at gumagawa ng mga advertisements na nakikita natin. Ito ay resulta ng pagkilos ng tao na may layuning makatugon sa pangangailangan ng kanyang kapwa. Sino ang may kakayahang gumawa? Ang tao lamang ang may kakayahan sa paggawa. Ang paggawa ay para sa tao at nilikha ang tao para sa paggawa, ayon sa Institute for Development Education noong 1991. Ang paggawa ay ang gawain ng tao na nangangailangan ng orihinalidad, pagkukusa at pagkamalikhain. At ang produkto nito ay nagbubunga ng pagbabago sa anumang bagay. Ang paggawa ay anumang gawaing pangkaisipan man o manwal, anuman ang kalikasan o kalagayan nito, makatao, nararapat para sa tao bilang anak ng Diyos. May mga bagay na inilaan na gawin ng tao dahil siya ay bukod tanging nilalang sa lahat. Sa lahat ng likhang may buhay, tanging ang tao lamang ang inatasan ng mga gawaing ginagamitan ng talino. May malalim na layunin ang paggawa ng tao. Patunay ito na ang paggawa ay isa sa nagiging dahilan upang magamit ng tao ang kanyang kalikasan. Sa makatuwid, ang tao lamang ang may kakayahan sa paggawa. Sa kanyang pag-iral, siya ay gumagawa at sa pamamagitan ng paggawa ay napatutunayan niya ang isa pang dahilan ng pag-iral ng tao, ang pagiging bahagi ng komunidad. Ang gumawa hindi lamang para sa kanyang sarili, kung hindi maging para sa kanyang kapwa at sa pag-unlad nito. Mayroong iba't ibang layunin ang paggawa ng tao. Una na rito ay upang kitain ng tao ang salapi na kanyang kailangan upang matugunan ang kanyang mga pangunahing pangangailangan. Hindi mabubuhay ng maginhawa ang tao kung hindi siya magtatrabaho. Lalo na ngayon sa kasalukuyang panahon na sa pinagdadaanan natin ngayon na ang ating lipunan ay naapektuhan ng pandemya at ang lahat ng mga bilihin o halaga ng presyo ay patuloy na tumataas. Mahalaga ngayon na ang tao ay gumawa at kumita ng pera upang may maipantustos siya sa kanyang mga pangangailangan. Hindi maaari na iasa na lamang niya sa pamahalaan at sa kanyang kapwa ang lahat. Sa pamamagitan ng paggawa ay napagyayaman ng tao ang kanyang dignidad. Ngunit dapat nating tandaan, kailangan lagi na isaisip natin na hindi tayo magpaalipin sa paggawa. Bagamat kinakailangan gumawa ng tao, ay hindi naman dapat laging paggawa ang nasa isip natin. Kailangan bigyan din natin ang ating sarili ng sapat na panahon upang magpahinga dahil katulad nga ng sinasabi ng karamihan, maging ang makina o ang robot man ay napapagod o nag-overheat, diba? Kaya kinakailangan ang tao ay nagkakaroon din ng panahon para sa kanyang sarili. Ikalawang layunin ng tao sa paggawa upang makibahagi sa patuloy na pag-angat at pagbabago ng agham at teknolohiya. Malayo na ang narating ng antas
ng pagbabago ng agham at teknolohiya at ito ay tunay nga namang nakalulugod para sa atin bilang mga nilalang sapagkat ang mga teknolohiya ay nagpapadali ng ating trabaho, nagpapadali ng ating mga gawain. Ngunit, sino nga ba ang may gawa ng pag-unlad na ito? Pinagkalooban ng Diyos ang tao ng talento upang gamitin ito sa pag-unlad niya at ng pamayanan. Ang tao rin ang may gawa ng pag-unlad na ito. Ngunit, sa paglipas ng panahon, ay tila ba naaagaw na ng teknolohiya, partikular na ng mga makina, ang responsibilidad o ang importansya ng tao sa paggawa. Mahalagang taglayin ng bawat tao ang masidhing pagnanais na maibahagi niya ang kanyang mga kakayahan sa ikauunlad ng lipunan na kanyang ginagalawan. So, kailangan na masiguro natin na ang pag-unlad ng tao ay hindi maaapektuhan sa pag-unlad ng mga makinarya o sa pag-unlad ng agham at teknolohiya. Kapag ang agham at teknolohiya o ang pag-unlad na ito ay nagamit para sa ikawawalang silbi ng tao, hindi na tama yun. Kinakailangang mangibabaw pa rin ang tao at ang kakayahan ng tao sa paggawa sa mga makina. Ang tao ang dapat na nagkokontrol sa mga makina at hindi ang tao ang kinokontrol ng mga makina. Ikatlong layunin ng paggawa ay upang maiingat ang kultura at moralidad ng lipunang kinabibilangan. Sa kasalukuyan, ang realidad ng tao, maraming tao ang natutuon na lamang ang pansin sa paggawa upang kumita ng salapi. Pera, puro na lang pera. Nakatuon na lamang ang layunin sa pagsisikap na mapaunlad lamang ang sarili. Gagawa ka na lang ng gagawa para kumita ka. Paulit-ulit na ganun lang yung ngunit nawawala na nga yung kagustuhan ng tao na maiangat o maipakita ang kalidad ng kanyang paggawa. At tayong mga Pilipino ay kilala bilang mga hard workers talaga, sa totoo lang. Hindi lamang dito sa buong Pilipinas, kung hindi maging sa buong mundo, kinikilala mga Pilipino bilang mga magagaling na manggagawa. Talaga namang dekalidad kapag gumawa. Kinakailangan sa pamamagitan ng paggawa natin ay maipakita natin ang ating kultura at ang ating moralidad o yung moralidad ng lipunang kinabibilangan natin. Hindi ka lang gagawa upang kumita ng pera, sa halip ay maipakita mo na eto ako, ang identity ko ay isa akong Pilipino, magaling akong manggagawa. Nakakagawa ako ng mga dekalidad na produkto, makukulay na produkto ng may ngiti. At matitiyak ko na ito ay magtatagal at itong mga bagay na ito ay dekalidad talaga. Kumbaga ba, katulad nga na sinasabi nila, di ba, may tibay, tatak Pinoy, di ba? Sa pamamagitan nun, na ipakikilala natin hindi lang yung ating paggawa, kung hindi ang ating kultura. Siyempre, di ba, kapag gano'n, gumamit sila, yung mga taga-ibang bansa, kung gumamit sila ng mga produktong yari sa Pilipinas, masasabi nila na, ay, paggawang Pinoy, di ba? Paggawang Pinoy, matibay, di ba? May kalidad talaga. Ikaapat na layunin ng paggawa ay upang tulungan ang nangangailangan. Ang paggawa ay isang obligasyon, isang tungkulin ng tao, isang moral na obligasyon para sa kapwa, sa kanyang pamilya, sa lipunan na kanyang kinabibilangan at ginagalawan, at higit sa lahat ay sa bansa. Kasama ng tungkulin ng tao na may bahagi ang anumang mayroon para sa mga nangangailangan. Makikita natin na syempre sa lipunan natin, hindi pantay-pantay ang pagkakabahabahagi ng yaman. At alam natin yan, di ba? Pero hindi naman nangangahulugan ang mga mahihirap ay tamad. At ang mga mayayaman ay talagang masisipag sila. Syempre, yung mga mayayaman, kaya rin naman sila naging ganyan. Nagsikap sila. Pero syempre, dahil din sa tulong ng kanilang kapwa, meron sila mga manggagawa na tumulong sa kanila upang marating din nila ang tagumpay na meron sila. Sa pamamagitan na ito, sa pamamagitan ng paggawa ay
makakatulong tayo sa nangangailangan, 'di ba? Ah, natutulungan natin ang ating kapwa dahil kumikita tayo at yung pagkita natin ng salapi, yung pera na kinikita natin o yung sinasahod natin ay maaari natin gamitin upang matulungan din naman ang mga nangangailangan. Siyempre, hindi lang naman sa pagbibigay sa charitable institutions or whatsoever. Katulad ng sinabi ko kanina, ito ay isang moral na obligasyon para sa kanyang pamilya. Unang-una, kaya tayo gumagawa, kaya tayo nagtatrabaho ay upang matugunan ang pangangailangan ng ating pamilya, ng ating mga mahal sa buhay. Bukod pa sa pagtugon natin sa ating mga sariling pangangailangan. Ikalimang layunin ng paggawa ng tao upang higit na magkaroon ng kabuluhan o meaning ang pag-iral ng tao. Ang buhay na walang patutunguhan ay walang katuturan, at ang paggawa ang nagbibigay ng katuturan o kabuluhan dito. Paano nga ba? Sa pamamagitan ng paggawa, nakakamit ng tao ang mga sumusunod na line. Una, nakakayanan niyang suportahan ang kanyang mga pangangailangan, which is very basic, di ba? Nagtatrabaho ka para masuportahan mo yung mga pangangailangan mo. Provide mo yung mga pangangailangan o basic, di ba? Magkaroon ng sariling bahay, pagkain, mga damit, at kung ano pang mga pangangailangan mo at mga kagustuhan mo at the same time. Ikalawa, napagyayaman ang kanyang pagiging malikhain. Sa pamamagitan ng paggawa ay nai-express ng tao ang kanyang pagiging malikhain sa lahat ng mga bagay. Nagbubuho siya ng pawis, dugo at dedikasyon sa paggawa ng mga bagay-bagay. At sinisiguro niya na kung ano man ang ginagawa niya ay magiging makabuluhan at kapaki-pakinabang. Ikatlo, napatataas ang tiwala sa sarili. Sa pamamagitan ng paggawa ay napatataas natin ang ating tiwala sa sarili dahil hinahangaan tayo ng tao at bukod sa paghanga ng tao ay humahanga ka rin sa sarili mo dahil nakakaya mong gawin ang mga bagay-bagay, nakagagawa ka ng mga produkto at nakapagbibigay ka ng serbisyo na hindi matatawaran. Ikaapat, nabibigyang dangal ang kanyang pagkatao. Sa pamamagitan ng paggawa ay nabibigyang dangal ng tao ang kanyang pagkatao dahil naipapakita niya ang kasipagan, naipapakita niya ang tunay na paglilingkod sa kanyang kapwa. Ikalima, nagkakaroon siya ng pagkakataon na makasalamuha ang kanyang kapwa at mapaglingkuran ito. Katulad nga ng sinabi ko kanina, di ba? Pag gumagawa tayo, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makisalamuha sa tao. Like for example, sa service industry, di ba? Sa service industry, okay yung self-service, di ba? Pero hindi naman uubra na sa service industry. Like for example, sa food service industry, di ba? Paano yun? May customer pero walang cashier. May customer pero walang magluluto. May customer pero walang magsisilbi. Di ba? Sa pamamagitan nun, merong mga manggagawa at meron silang particular na ginagawa. At yung mga paggawa nila ay hindi basta-basta, syempre. Ito ay isang paraan ng paglilingkod na ginagawa natin. Although sasabihin natin binabayaran sila, pero hindi pa rin kasi matatawaran syempre yung paggawa nila, diba? At tulad halimbawa, yung mga nagluluto na yan, gamitin na lang natin yung sa food service industry, diba? Syempre, yung pagluluto na yan, sining ang pagluluto, diba? Yung pagluluto ay hindi basta-basta. So syempre, ginagawa nila na espesyal yung mga pagkain na kinakain natin, nagbubuho sila ng oras at ng talento nila upang magawa nila yung the best para sa atin, for us customers. Diba? Sumunod, nagkakaroon siya ng pagkakataon na maisabuhay ang tunay na pagbibigay. Sa pamamagitan kasi ng paggawa, hindi ka lang basta gumagawa. Sa pamamagitan ng paggawa, nagbibigay ka. Nagbibigay ka hindi lamang ng oras, nagbibigay ka hindi lamang ng talento, kung hindi pati ng dedikasyon. Kailangang ibigay ng tao ang lahat ng kanyang makakaya sa paggawa upang matamasa ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Diba?
Sumunod, nabibigyan siya ng pagkakataon bilang individual at kasapi ng lipunan na maipagpatuloy ang kanyang bukasyon at bigyang katuparan nito. When we work, we realize, diba, certain things na, ay, dito pala ako magaling. Andito yung kagalingan ko. Ito ata yung pagtawag sa akin. Ito ata yung calling ko, diba? Na maging isang guro, maging isang inhinyero, maging isang food service provider. Hindi natin dapat tignan yung isang trabaho bilang maliit or malaki, 'di ba? Dapat yung pagtingin natin doon pantay-pantay, 'di ba? Kasi maaaring sila ay nakatadhana para doon sa isang particular na gawain at doon sila magaling. Doon sila umiiral na mas magaling. Andun yung kanilang kagalingan talaga. Sumunod, nagiging bahagi siya ng paggawa tungo sa kaganapan ng sarili at ng kapwa. So, syempre, pag nagtrabaho ka, hindi lang naman para sa sarili mo, di ba? Hindi lang naman lahat para sa'yo. Katulad nga na sinasabi natin, ang buhay natin ay umiiral na panlipunan talaga. Gumagawa tayo at syempre yung paggawa natin may epekto sa ating kapwa. Pag umuunlad tayo, umuunlad din ang ating kapwa. Pag umuunlad ng ating kapwa, ibig sabihin umuunlad ng lipunan na ginagalawan natin. Pag umuunlad ng lipunan na ginagalawan natin, ibig sabihin positibo, di ba? Ang paggawa natin. Kaya nga, di ba, kapag ang unemployment rate o ang kawalan ng trabaho ng iba ay merong negatibong epekto sa ating ekonomiya. At panghuli, nagagampan niya ang kanyang tungkulin sa Diyos. Paano? Gumagawa ka, tapos nagampanan mo yung tungkulin mo sa Diyos. Sabi nga sa isang panalangin, sa panalangin ni San Francisco ng Assisi, nasa pagbibigay ang tunay na pagtanggap. Meaning to say, pagka nakapagbigay ka sa tao dahil gumagawa ka, ibig sabihin, nakikiisa ka sa pagiging mapagbigay, di ba? Nagagampanan mo yung tungkulin mo na magbigay sa iyong kapwa. At ang pagbibigay sa kapwa ay isang tungkulin din natin sa Diyos na alagaan at pangalagaan natin ang ating kapwa. Diba? So, dapat nating tandaan na ang paggawa ay hindi tunguhin o isang goal. Sa halip ito ay isang daan o means sa paggamit ng ating mga tunguhin. Ang pagbibigay ng iyong lahat ng panahon at pagod sa paggawa ay hindi dapat nawawaglit sa pag-aalay nito sa kapurihan ng Diyos. So, you work for the best. You do what is the best, diba? In the greater glory of God. Kaya nga, diba, yung mga products na iba, pag nakikita nyo, to God be the glory, ganun sila mga nakalagay na ganun sa mga advertisements nila, diba? Kasi, they honor everything, they offer everything to God. Inaalay nila ang lahat, ang bunga ng kanilang mga pagsisikap at tagumpay para sa Diyos. Hindi naman ay mayroong mga subheto at obheto ang paggawa. Diba? So, ano nga ba yung subject at objectives ng paggawa? So, syempre, ang tao ay nabubuhay sa mundo upang gumawa. Ngunit nabibigyang diin na ang paggawa ay para sa tao at hindi ang tao para sa paggawa. Hindi maaaring ituring ang isang tao bilang kasangkapan na kinakailangan para mapagyaman ang paggawa. Bagkus, kailangan niya ang paggawa upang makamit niya ang kanyang kaganapan. So, sinasabi lamang na hindi tayo dapat magpaalipin sa paggawa. Diba? Kinakailangan bigyan natin yung sarili natin ng panahon para magpahinga. Minsan-minsan, diba, hindi yung sagad-sagaran ng pagtatrabaho. At hindi lang iikot yung buhay natin dahil gusto natin kumita ng pera. Kailangan din na malaman natin kung ano talaga yung tunay na tunguhin at layunin natin bakit tayo gumagawa. Para kanino ka gumagawa? Bakit mo ginagawa ang mga bagay-bagay? Diba? So, ang paggawa ay para sa tao at hindi ang tao para sa paggawa. So, mangingibabaw pa rin ang halaga ng tao kaysa sa halaga ng paggawa.
Ang halaga ng paggawa ay hindi nakikita sa proseso ng paggawa o sa produktong bunga nito, kundi sa katotohanan na ang gumawa nito ay tao na may dignidad, na may kakayahan, na may talento na ibinuhos upang mabuo ang mga produkto at maibigay ang mga serbisyo. Kinakailangan lang na when you consume something or ginamit mo ang isang bagay, isipin mo na pahalagahan ng mga bagay na ito dahil pagod, dugo, pawis, yung ibinuhos ng mga taong yan para magawa yung isang bagay na yan. And at the same time, yung service. Oo, minsan may mga, hindi natin maiiwasan kasi yun, di ba? Minsan may mga serbisyo na para sa atin hindi maganda, di ba? Gusto ko lang kunin din to, yung time na to instill or para maipamulat din sa inyo, maitatak sa isipan ninyo na halimbawa yung mga riders, di ba, yung mga delivery, pag umorder ka ng food, di ba? Alam niyo ba na kapag nag-order ka, tapos hindi mo yung kinuha, yun bawas sa kanila, bawas sa kita nila. At the same time, yung mga yung nagpapasabay sa Grab, kasi mga nakakaraang panahon, mga nakakaraang buwan, naging evident yun yung andyan na, tapos ika-cancel mo yung order mo. Malaking malaking kawalan ng respeto sa paggawa din ng tao yun. Diba? Kasi nagbubuhos yung mga tao ng pera, at the same time yung pagod, hirap nila sa paggawa, diba? Para ma-deliver sa iyo yun. Pero kasi minsan may mga taong sinasadya kasi talaga nila na hindi na lang kunin, pinagtitripan nila yung iba, mga cancel orders, mga bogus buyers, diba? Hindi po makatuwiran yun, diba? Hindi natin igagalang din yung karapatan ng kapwa natin. Kailangan igalang din natin yung karapatan ng kapwa natin kasi tao sila. May dignidad po sila. Diba? So yun. Kailangan nating pagyamanin yung paggawa. Kailangan mangibabaw ang tao, ang dignidad ng tao kaysa sa paggawa. So, ang paggawa ay meron din mga panlipunang dimensyon. Kasi nasabi ng paggawa ay para sa kapwa at kasama ng kapwa. Ito ay paggawa ng isang bagay para sa iba. So, ganun kasimple. At syempre, ang bunga ng paggawa ng tao ay nagbubukas ng pagpapaalitan ng ugnayan at pakikisangkot sa ating kapwa. Interdependent kasi ang paggawa ng tao. So, kaya may mga doktor, may mga pulis, may guro, may karpintero, diba? Kasi iba't iba tayo ng kakayahan. Pag nawala ang isa, mawawala ang lahat. Example, kung walang tagapagturo, walang mga magiging professionals. Diba? Kung walang gumagawa ng bahay, o yung mga karpintero na yan, yung mga mason na yan, wala tayong mga buildings, wala tayong mga establishmento, diba? So, interrelated tayo. Yung sa pamamagitan ng paggawa, nagpapalitan tayo ng ugnayan at pakikisangkot at the same time. At panghuli, ang panlipunang kalikasan ng paggawa ay ang tunay na tataya sa paggawa. Dahil ang ang sinasabi na ang panlipunang kalikasan ng paggawa ang tunay na tataya sa paggawa dahil hindi magbubunga ang pagsisikap ng tao kung wala ang kanyang kapwa. Kung walang mga pamantayang pangkaisa ng lipunan na naglalagay ng limitasyon sa paggawa at sa mga manggagawa, kung hindi magkakaugnay ang mga hanap buhay na umaasa sa isa't isa or interdependent, katulad ng sinabi ko, at hindi nagtutulungan ang lahat upang gawing ganap ang bawat isa, at ang pinakamahalaga, hanggat hindi nagkakaisa o hindi magkaisa ang isip, material na bagay at paggawa upang sila ay maging buo. So, meaning to say, kinakailangan tulong-tulong. Diba? So, we are connected with each other. Pag wala ang isa, wala ang lahat. Kinakailangan magkakaugnay tayo. Kailangan mapag-ugnay-ugnay o maging isa para maging buo yung esensya o tunay na halaga ng paggawa. Tandaan, ang paggawa ay higit pa sa pagkita ng salapi.
Ang tunay at pinakamataas na layunin ng paggawa ay makamit ang kaganapan ng pagkatao ng isang tao. Magandang buhay, mabuting tao.